Update po tayo sa sitwasyon sa Canlaon, Negros Oriental na isinailalim sa state of calamity matapos po ang pagputok ng bulkang Canlaon. Kausapin po natin si Canlaon City Mayor Jose Cardenas. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga din po, Ma'am Connie, at magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayon. Mayor Cardenas, ano po ang latest assessment na ginawa po ninyo sa halaga at lawak po ng mga apektadong lugar dyan sa Canlaon? Okay po, ma'am. Yung lawak po na affected ng pag-erupt nung nakarang araw na sa siyudad ng Canlaon na covers 5 barangay. Namely, Barangay Masulog, Barangay Pula, Linuthangan, Malaiba, and Lumapaw. And that is more or less 8,500 hectares. No, at saka yung napinsala na mga pananim, no, yung farmers, based on farmers, we have 1,600 farmers farming assorted vegetables. Then we have 1,316 livestock raisers yung naging affected natin. So we also have 155 individuals right now who are in our evacuation centers. So then just recently, the PHIVOLS has just issued that still alert level 2 is on effect. At saka we have recorded, latest recorded of 54 earthquakes, small earthquakes occurrence as of this time. I assume, Mayor, yan ho ang mga dahilan kung bakit nagdeklara na nga ho kayo ng state of calamity. Pero yung pong calamity fund po ba natin ay sapat sa ngayon? Yes, as of now, we haven't used our calamity fund, and our 5% of the calamity fund is still there. Now, actually, we just approved the state of calamity, but as of now, we are not utilizing it since we still have the resources coming from the national offices. Just like yesterday, the Secretary of DSWD, no less than Rex Gatchalian, visited us and bring us relief goods. So yun na muna ginagamit namin. I see. And we will be using our calamity fund when we will be going to these barangays after the eruption. Kasi yung mga aftercare ng mga tao kailangan natin, so they need check-ups and other things needed for their livestock and for their vegetables plantation. Mayor, nasa alert level 2 pa rin po tayo, pero may abiso na ba sa inyo ang PHIVOLS kaya kung kailan ho makakabalik pa ang ating mga evacuee dyan sa inyong mga evacuation centers sa kanilang mga bahay? Yes, again, if we will based on the declaration as alert level 2, 4 kilometers radius is being observed as strictly no inhabitants. 4 to 6 kilometers. So, as of now, yung andito sa evacuation center natin, hindi pa rin pinababalik sa kanilang mga tahanan. Marami pong salamat sa inyong oras na binigay sa Balitang Hali, Mayor. Yes, thank you po, Ma'am Connie, and maraming salamat din po, and God bless us all. Canlaon City Mayor Jose Cardenas. Iginiit po ng Philippine Navy na ang China ang nanghaharas at iligal na pumapasok sa Ayungin Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakuhanan po ng video ng AFP kung papaano inagaw at itinapon ng mga Chinese ang mga in-airdrop na pagkain at iba pang supply sa BRP Sierra Madre. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Naku, yung pala ilabangan nila. Naku. Wala. Lapitan nyo kagad. Kinuha nila yung para drop. Dalawang rubber boat ng Pilipinas na nakikipaghabulan sa dalawang mas malaking rigid-hulled inflatable boat ng China. Kuha yan noong May 19 nang magsagawa ng airdrop ng supplies para sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero nahulog sa dagat ang isa sa mga package na naglalaman ng pagkain. Kaya nagulat na lang ang ating mga sundalo nang agawin ng mga Chino ang nahulog na food supply. Lahi, dalhin sa Bangura. Ako,
Sa Bahura, babanggain kayo. Bahura lang kayo, Bahura. Dali nyo sa Bahura. Huwag nyo ipakuha. Hoy! Ayon sa AFP, nang makita ng mga Tsino ang laman ng package, inihulog nila ito pabalik sa dagat. Taliwas daw yan sa ikinakalat na video ng China na Pilipinas ang nagkakalat sa dagat. Na-recover pa ng mga Pinoy ang ilan sa food items pero karamihan daw lumubog at nasira. Sa isang punto, 5 to 10 meters na lang ang layo ng Chinese rubber boat mula sa barko ng Pilipinas. The PLA agents have no authority to be within our exclusive economic zone. They should not be there. They have no right. They were trespassing into our exclusive economic zone. Secondly, they interfered in a legal operational resupply mission. Konektado raw ang tagpong ito sa paratang ng China na nanutok umano ng baril ang mga Pilipino sa China Coast Guard, bagay na itinanggi ulit ng AFP. We are denying that any of our soldiers pointed deliberately their guns to any of the Chinese in the ribs. But we will not deny the fact that they were armed, because the BRP Sierra Madre is a commissioned Philippine Navy ship, and therefore it is authorized to have weapons. Linabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na konti na lang, seconds lang. They only have seconds to react if something happens. So, Ilang beses nang pinalagan ng China ang pagkakasadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gayon din ang sinasabi nilang pagpapadala ng construction materials sa barko. Ngayon, sabi ng China, Pilipinas umano ang paulit-ulit na nangihimasok at nanguudyok ng gulo. we were doing a peaceful resupply mission, and here they are trying to intervene. In fact, they even confiscated one of our supply packages. So, by doing so and by coming very close to the BRP Sierra Madre, this causes alarm sa mga sundalo natin. Meron tayong sinusunod na mga rules of engagement. Pag ganun na kalapit yung kalaban mo, syempre dapat maghanda ka. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. Sa ngayon, 125 Chinese vessels ang nasa loob ng West Philippine Sea. Mas marami kaysa sa 112 na bilang noong nakaraang linggo. Sa Sabina Shoal na mas malapit pa sa mainland Palawan kaysa sa Ayungin Shoal, inulat din ng AFP na nagsagawa ang People's Liberation Army ng China ng military exercise. The conduct of an exercise is unauthorized under UNCLOS. It's not allowed. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinagpapasalamat na sa ilang bahagi po ng bansa ang pagsisimula na ng tag-ulan. Malaking tulong ang ulan para sa mga magsasaka ng Bangi, Ilocos Norte. Tuluyan na kasi silang makapagtatanim ng palay. Dasal pa nga ng ilan sa kanila, mas dumalas pa nga sana daw ang pag-uulan. Sa mga susunod na oras, mataas po muli ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar, kaya pinaalerto po ang mga residente mula sa banta naman ng baha o landslide. Uulanin ding muli tayo rito sa Metro Manila. Ayon po kasi sa Pag-asa, pawang mga local thunderstorm ang mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Apektado naman ang eastern section ng northern at central Luzon ng trough ng isang low pressure area. Namataan ang nasabing LPA northeast ng Luzon at nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila po ng mataas na tsansa ng ulan, mahigit 30 lugar ang posibleng tamaan ng danger level na heat index. 47 degrees Celsius ang maaaring maitala ngayong araw sa Virac, Catanduanes, Giwan, Eastern Samar at sa Maasin, Southern Leyte. 45 degrees Celsius naman sa Masbate City, Rojas Capiz, Iloilo City at sa Catarman, Northern Samar. 44 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Etxague, Isabela, San Jose Occidental, Mindoro, Dumangas, Iloilo,
Catbalogan, Samar, Tacloban, Leyte at sa Zamboanga City. Posible namang umabot sa 42 o kaya 43 degrees Celsius ang heat index sa ilan pang panig ng bansa. Stay hydrated mga kapuso! Kapapasok lamang po na balita, pansamantalang sinuspindi ang flight at ground operations sa NAIA. Kasunod po yan ang itinaas na lightning red alert kaninang 10:22 ng umaga. Safety measure po yan para maiwasan ang mga aksidente dahil sa kidlat. Humingi naman ng pangunawa ang MIAA kaugnay nito. Samantala, nanumpa na ang mga bagong opisyal ng Senate Spouses Foundation, kabilang po si Heart Evangelista na magsisilbing presidente. Kaya detalye na po tayo niyan sa ulat on the spot ni Mav Gonzalez. Mav? Connie, excited na nanumpa kanina si Kapuso star Love Marie Ongpauco Escudero na mas kilala bilang Heart Evangelista bilang bagong presidente ng Senate Spouses Foundation Incorporated. Otomatikong posisyon niya ito bilang may bahay ni Senate President Chief Escudero. Si Senate President Escudero ang nanguna sa oath-taking. Ang biro niya kay Heart huwag daw kabahan. Patunay raw siya na may puso ang Senado. Sabi naman ni Heart, kinakabahan pa siya dahil hindi naman niya mundo ang politika. Pero ginagabayan daw siya ng mister niya rito. Excited din daw siya na magtrabaho talaga sa Senate Spouses Foundation at hindi lang photo ops. Nakausap niya raw ang misis ni dating SP Meg Zubiri na si Mrs. Audrey Zubiri at very supportive daw ito. Sa mga meeting nila ng ibang spouses, napag-usapan daw nila na itutuloy yung programa ng mga nagdaang officers. Pero gusto rin daw ni Heart na lagyan ito ng modern approach at magkaroon ng sustainability programs. Pagtutuunan daw nila ng pansin ang mga issue ng kababaihan at kabataan. Aminado si Heart na full-time work itong pagiging presidente ng Senate Spouses Foundation. Kailangan daw niyang balansihin dahil tuloy rin naman yung trabaho niya sa showbiz. Ganun pa rin kanina ang iba pang officer ng foundation. Kasama sa Vice President, Katrina Pimentel, ang asawa ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, Secretary Maricel Tulfo na anak ni Senador Raffy Tulfo, Assistant Secretary Nilia Manzares, asawa ni Senador Grace Polia Manzares, Treasurer Representative Lani Mercado Revilla na asawa ni Senador Bong Revilla, at ang PROs na sina Mariel Padilla, asawa ni Senador Robin Padilla, Nancy De La Rosa, asawa ni Senador Ronald Bato De La Rosa, at iba pang committee chairpersons kabilang sina Taguig City Mayor Lani Cayetano na asawa ni Senador Alan Peter Cayetano, Yusek Emeline Villar, asawa ni Senador Mark Villar, Isa Barakel na anak ni Senador Risa Hontiveros at Mark Lapid na anak ni Senador Lito Lapid. Dumalo naman kanina bilang suporta si Senador Robin Padilla. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Ilang Pilipinong atleta ang nag-uwi ng medalya sa mga sinalihan nilang torneo sa Thailand at Taiwan. Sa 2024 Taiwan Athletics Open, nakakuha ng isang silver medal at 5 bronze medal ang mga Pinoy. Nakuha ni Michael Del Prado ang silver sa 400 meters. Kay Sonny Wagdos naman ang 2 sa mga bronze medals para sa 1,500 meters at 5,000 meters. Bronze medalist din sina Janry Ubas sa long jump, Hussein Lorania sa 800 meters at Joy Dagagnao sa 3,000 meters steeplechase. Silver medalist naman ang Film rider na si Patrick Koo sa 2024 Asian BMX Continental Championship sa Bangkok, Thailand. Nalagpasan ni Koo ang kanyang bronze medal finish sa 2023 Hangzhou Asian Games. Dahil sa medalya, umaasa ang Phil Cycling na nakakuha siya ng sapat na points para makakuha ng reallocation slot sa 2024 Paris Olympics. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.